si Elizabeth at ngayon tuturuan ko kayo tungkol sa programming basics. Basic programming. Ano ito? Kabilang dito ang mga pangunahing konsepto upang makatulong sa pagbuo ng pundasyon para pagsulat ng code at pagtuturo sa isang computer na magsagawa ng isang gawain. Bakit naman ito mahalaga? Dahil nagbibigay ito ng pundasyon ang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa pangunahing kaalaman, gagawing mas mahusay ang coding at makatulong sa iyo madaling gawin ng solusyon ang mga pangailangan mo pagdating sa coding. Ang ma-cover ng video na ito ay ang mga sumusunod: parameters, basic syntax, keywords, identifiers, variables, at data types. Parameters. Ang mga parameter ay ginagamit upang ipasa ang data sa method. Makakatulong ito kapag ginamit mo muli ang isang code dahil ang parehong paraan ay maaaring magsagawa ng mga operasyon sa iba't ibang data nang hindi kailangan muling isulat. Class keyword. Ito ang gumaganap bilang isang template para sa bagay na iyong nilikha. Ang pagtukoy sa istruktura at pag-uugali ng mga bagay sa class na iyon ay magkakaroon. Public keyword. Kinokontrol nito ang visibility at ang accessibility ng mga klase, attribute or fields, methods, at constructors. Static ay isang non-access na modifier na ginagamit para sa mga pamamaraan at kanangian. Maaaring ma-access ang mga static methods, attributes nang hindi gumagawa ng objects sa isang klase. Void, ito ay ang nagpapahiwatig na ang isang paraan o function ay hindi nagbabalik ng anumang halaga. Ito ay ginagamit bilang isang uri ng pagbabalik para sa mga function na ang pangunahing layunin ay upang magsagawa ng isang aksyon, tulad ng pag-print ng output sa halip ng pag-compute ng isang resulta. Ang void na keyword ay isang uri ng data na nagpapahiwatig ng wala or walang halaga. String arguments, ito ay ang nagsisilbing entry points para sa pagpapatupad ng isang Java program. Ang pangunahing gamit nito ay magtanggap ng mga argumento ng command line na ipapasa sa programa kapag iniusad ito mula sa command line o sa terminal. System out println. Ito ay ginagamit upang ipakita ang output sa console kung saan ang Java program ay in-execute. Basic syntax ay tumutukoy sa pangunahing hanay ng mga panununtunan at gramatika na nagdidikta kung paano dapat isulat ang mga programa ng Java upang maunawaan at maisakatuparan ng Java compiler at Java Virtual Machine or JVM. Ito ang balangkas na nagbibigay daan sa mga developer na bumuo ng wastong Java code. Case sensitivity. Sa simpleng mga termino, nangungahulugan lamang ito na ang programming language ay nakakakilala sa pagitan ng uppercase at lowercase na mga titik kapag binibigyan kahulugan ang mga elemento ng code. Class names. Ito ay nagsisilbing class identifier na nagsisilbing template para sa paglikha ng mga bagay. Ang pangalan ay nagbibigay ng kahulugan at konteksto sa kung ano ang layunin ng klase sa loob ng program. Method names. Nagsisilbi silang mga identifier para sa mga bloke ng code na nagsasagawa ng mga particular na action. Mahalaga ito para sa pagtawag at pagpapatupad ng mga bloke ng code na sa loob ng isang programa. Program file name upang madaling maghanap at ma-load ang tamang class kapag ang isang programa ay naisakatuparan at tinitiyak ang pagkakapare-pareho at pagiging madaling mabasa sa iba't ibang mga proyekto ng Java. Keywords. Ang mga keyword ng Java ay naglalaan ng mga salita na may paunang natukoy na kahulugan at mga particular na layunin sa loob ng Java programming language.
identifiers. Ang mga ito ay mga pangalan na ginagamit upang tukuyin ang iba't ibang bahagi sa loob ng isang Java program. Nagsisilbing mga label upang makilala at sumangguni sa mga particular na entity sa inyong code. Lahat ng Java components ay nangailangan ng pangalan. Ito ang ginagamit para sa mga class, variables, at methods na tinatawag sa identifiers. Lahat ng identifiers ay dapat magsimula sa isang titik, currency, character, o underscore. Pagkatapos ng unang character, ang identifiers ay pwede magkaroon ng kombinasyon ng characters. Ang keyword ay hindi pwedeng gamitin na isang identifier at ang identifier ay case-sensitive. Ito naman ang mga examples ng legal at illegal identifiers. Variables. Ginagamit ang mga ito upang mag-imbak at pamahalaan ang data sa panahon ng pagpapatupad ng program. Gumaganap ang mga ito bilang pinangalanang mga lalagyan para sa mga halaga na nagpapahintulot sa mga halagang ito na ma-reference at manipula sa buong code. Mayroong 3 types ng variables sa Java: local, instance, at static. Local variable, isang variable na itineklara sa loob ng isang method, constructor, o isang block ng code. Ang pangunahing paggamit nito ay upang mag-imbak ng pansamantalang data na kailangan lamang sa loob ng particular na saklaw kung saan ito tinukoy. Instance variable ay isang variable na ipinahayag sa loob ng isang klase ngunit sa labas ng anumang paraan, constructor o block. Ang bawat object o instance ng class na iyon ay nakakuha ng sarili nitong kopya ng mga variable na ito at kinakatawan nila ang natanging estado o mga katangian ng particular na bagay na iyon. Static variable, kilala ring bilang mga variable ng klase ay idineklara gamit ang static na keyword. Nag-uugnay ito sa klase mismo sa halip na anumang particular na instance o object ng klase. Nangangahulugan ito na mayroon lamang isang kopya ng isang static variable sa memory, hindi alintana kung gaano karaming mga bagay ng klase ang nilikha. Ang int section equals 50 ay ang instance variable. Ang static int cs equals 100 ay ang static variable. Ang int a equals 600 ay ang local variable at ang bracket ay tumutukoy sa end ng class. Ito naman ay isang halimbawa ng isang Java variable na nagmaminus ng dalawang number. Ang x ay 50, ang y ay 25. Pag minus ito gamit ang program, ang lalabas sa console ay ang difference ng dalawa na 25. Data types. Tinutukoy nila ang mga uri ng mga halaga na maaring hawakan ng isang variable, ang halaga ng memorya na inilaan para dito, at ang mga operasyon na maaring gawin dito. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang primitive types ay sumusuporta sa mga pangunahing operasyon at hindi maaring magkaroon ng mga pamamaraan. Ginagamit ang mga ito para sa arithmetika at lohikal na operasyon. Habang ang non-primitive types naman ay maaring magkaroon ng mga pamamaraan at sumusuporta sa iba't ibang mga operasyon. Ang mga ito ay may kakayahang pangasiwaan ang komplikadong mga pagmamanipula ng data sa pamamagitan ng mga pamamaraan. Mayroong 8 primitive data types. Ang Boolean data type, byte data type, character data type, short data type, int data type, long data type, float data type,
at double data type. Boolean data type. Ito ay mayroon lamang dalawang posibleng values, true or false. Byte data type. Ito ay isang 8-bit. Ang value range nito between -128 to 127 at ang value nito, default value ay 0. Character data type. Ito ay 16-bit unsigned integer na nagsistore ng isang individual na character. Short data type. Ito ay 16-bit signed 2's complement integer. Int data type. Ito naman ay 32-bit signed 2's complement integer. Long data type. Ito ay 64-bit 2's complement integer. Float data type. Ito ay single precision 32-bit IEEE 754 floating point. Double data type. Ito ay 64-bit at ito ay nagsistore ng floating na may double precision.